Noong mga taon na bulag ka sa pag-ibig, may nagawa ka na bang mga sakripisyong may mabigat na kapalit? Bilis! Kailangan agad sa gawang paglilinis ng matres. Ako, nasa bag ko ang ID ko at bank card. Kunin na lang dun yung bayad. Miss Lou, anong pakiramdam mo? Ang bata. Nung dinala ka sa ospital, wala na ang bata. Ngayong gising ka na. Oo nga pala. Kailangan mo pang manatili rito ng 2 araw. Magpahinga ka muna. Kapag gumaling ng katawan mo, huwag ka mag-alala. Magkakaanak ka rin ulit. Secretary Lou, may kalahating oras ka lang para pumunta sa West Palace. President Wen. Nasa Wen Tengzu, wala nang anak natin. Pero para sa'yo, wala man lang itong halaga, hindi ba? O, 7-6. President Wen. Secretary Lou, nahuli ka ng 3 minuto. Secretary Lou, nahuli ka ng 3 minuto. President Wen. Tama na. Ayoko makinig sa mga walang kwenta mong salita. Ngayon, gampanan mo ang tungkulin mo bilang punong sekretarya. Secretary Lou, matagal na kitang sinabihan na ang babaeng masyadong mahusay hindi palaging mabuti. Tignan mo kung gaano kabayas ang President Wen nyo. Ayaw niyang malasing ang malambing na bagong sekretarya. Kailangan pa niyang ipatawag ka rito. Ate Zhang-Yue, pasensya na po. Hindi po ako umiinom ng alak. Hindi mo kailangan mag-sorry. Siya ay absent sa trabaho ng walang dahilan. Kung hindi dahil doon, ang inuman ngayon, siya sana ang iinom. Talagang may kinikilingan ka. Wen Tengzu, 3 taon kitang sinundan. Kailan mo ba ako hinarap ng may lambing? Kahit sandali man lang. Mahilig si Ate Zhang-Yue sa trabaho. Tsak na dahil may importante siyang lakad ngayon kaya hindi siya nakapunta. Kasalanan ko ito dahil hindi ako marunong uminom. Kung hindi sana naabala si Ate Zhang-Yue na pumunta pa. Ayos lang. Ang mabait na dalaga dapat juice lang iniinom. Ang alak ay trabaho ni Secretary Lou. Talagang marunong magpahalaga si President Wen sa mga babae. Totoo nga, 3 taon nang kasama niyo si Secretary Lou, hindi ba? Hindi pa namin nakita kahit minsan na dinala mo siya sa mga salo-salo para painumin ng juice. Kailangan pa rin uminom. Iba yun. Malakas uminom si Secretary Lou. Mahilig siyang uminom. Secretary Lou, tama ako, hindi ba? Nung para sa negosyo mo, inilalasing ko ang sarili ko hanggang sumakit ang tiyan at magsuka ng dugo. Sa paningin mo, dahil lang pala gusto kong uminom. Nakakatawa talaga. Ang akala mo sakripisyo ay isa lang palang biro na ako lang ang nantig. Tama si President Wen. 1 araw lang akong hindi uminom. Hindi na mapakaling katawan ko. Halika, Mr. Su. Sabay tayong uminom. Halika, halika. Inaantok ka na ba? Gusto mo bang ihatid mo na kita pa uwi? Hindi pa ako inantok. Gusto kong hintayin si Ate Zhang-Yue. Sige, idlip ka muna. Kaya pala ang 3 taong pagsasama ay hindi pala kayang talunin na 3 araw na bago. President Wen, dito na lang ako. Mukhang naparaming inom ni Ate Zhang-Yue. Kayo na pong maghatid sa kanya pauwi. Sige, magpahinga ka na ng maaga. Good night, President Wen. Good night.
Hindi po ako available ngayon. Nagkakawalang gana. Kung talagang kailangan mo ng kasiping, bakit hindi mo sinama si Bayo kanina? Hindi ba siyang nagustuhan mo? Napansin mo pala. Mas maganda talagang estudyante pa lang, baguhan sa trabaho, walang muwang sa mundo, malinis at madaling hubugin. Ano? Nagsiselos ka ba? Nagbibiro lang po ako, President Wen. Alam ko ang sarili kong lugar. Kung gano'n ang iniisip mo, mas mabuti pa nga. Halika dito, tulungan mo ako maligo. Hulihin niyo siya! Bilisan niyo! Habulin niyo! Hulihin niyo siya! Hayop kang babae ka? Ibinayad ka na ng mga magulang mo, tapos tatakas ka pa? Pakulan niyo na ako. Ang utang ng tatay ko ay unti-unti kong babayaran. Magbabayad? Isa kang estudyanteng wala pang trabaho. Bukod sa mukhang yan, anong pang ipambabayad mo? Ha? Isama niyo siya! Bitawan niyo siya! Sino kang hamak na bata ka na manghihimasok sa negosyo ko? Sugurin niyo siya! Ya! Mag-ingat ka! Ya! Hintayin mo ko! Tara! Tara! Ayos ka lang ba? Ginoo, salamat po. Ikaw, ang sugat mo. Ayos lang. Gasgas lang to. Pero ikaw, gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Wantengsu, minsan talaga mas gugustuhin ko pa na hindi mo na lang ako iniligtas noon. Para sana hindi ako hinila palabas ng impyerno para itulak ulit sa kailaliman. Magandang umaga, Secretary Liu. Magandang umaga. Magandang umaga, Secretary Liu. Magandang umaga. Secretary Liu, may konting problema ang kontratang ito. Pakitingnan mo. Dito, mali ang pwesto ng decimal point. 50 milyon ang budget, biglang naging 5 milyon. Mukhang ang kontratang ito, hindi akong gumawa. Ang gumawa nito ay bagong assistant na si Bayo. Naiintindihan ko. Ako nang bahala sa pagkakamaling ito. Baliw ka ba? Napakalaking pagkakamali nito. Kahit pamayos ito, may dapat pa rin managot. Hindi mo naman kasalanan. Bakit mo pa dinaragdagan ang problema mo? Hindi ko sinabing akong mananagot. Kung sinong nagkamali, siya ang dapat managot. Bukod pa rito, ang empleyadong wala pang isang buwan na may malubhang pagkakamali sa trabaho ay maaaring tanggalan agad. President Wen, ano yun? Pumunta ka sa opisina ko. Magpaliwanag ka. Ano po ang gusto niyo ipaliwanag ko, President Wen? Bakit mo siya tinanggal? Siya ang gumawa ng kontrata ng Warner. Direktang nabawasan ng 10 beses ang presyo. Buti na lang ang kliyente ay may mabuting relasyon sa atin at pumayag na mag-sign muli ng tamang kontrata. Ang order na ito ay magdudulot ng malaking pagkalugi. Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang bagong empleyado na gumawa ng malubhang pagkakamali ay maaaring tanggalin agad at panatilihin ang karapatang managot.
Oo, pasensya na po. Masyado po akong naging pabaya. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Ang petsa ng pagpirma sa kontratang ito ay eksaktong araw na ikaw ay umabsent ng walang dahilan. Kung hindi dahil sa'yo, ang trabahong ito ay hindi sana naibigay kay Bayu na isang bagong empleyado. Ibig mong sabihin, ako ang may pananagutan? Ibig mong sabihin, ako ang may kasalanan? Ikaw ang punong sekretarya na namumuno sa buong sekretarya. Kung nagkamali ang mga nasa ilalim mo, kanino pa ba isisisi kung hindi sa'yo? Hindi pa nga binanggit na nung pumasok siya ay nakalive ako at wala sa kumpanya. Kahit sabihin na lang na hindi niya alam, pwede naman siyang magtanong sa iba o kaya hintayin na lang akong bumalik pero kusang loob siya nagpresenta at kumilos ng mag-isa. Kung nagkamali siya, dapat niyang panagutan. Ang mga tao sa opisina ay top graduate ng kani-kanilang larangan o may kahangahangang karanasan sa trabaho. Siya ay isang fresh graduate sa course ng sining lamang. Wala talaga siyang karapatang pumasok dito. Paano kung pilitin ko manatili siya? Puno ng posisyon ng sekretarya. Kung gusto mo siyang panatilihin, humanap na ng ibang posisyon para sa kanya. Kung puno na ang sekretarya na posisyon, ikaw ang magbigay ng pwesto sa kanya. Anong sinabi mo? President Wen, hindi po ito angkop. Ang proyekto ng sangay sa Fengcheng, ikaw ang hahawak. Hanggat hindi pa tapos ang proyekto, bawal kang bumalik sa punong tanggapan. Hindi na kailangan itaboy ninyo ako, President Wen. Ang kontrata ko sa Beyond Group ay may isang buwan nilang bago ma-expire. Ako na mismo ang aalis. Luzang Yue! Ano bang ugali mong yan? Anong ugali? Ang ugali ko magre-resign na ako. Hindi na ako magsiservisyo! Hindi na ako magsiservisyo! Luzang Yue! Talagang nakakataka ka ngayon. Ikaw na workaholic na parito ka sa akin sa araw ng trabaho. Shishi, balak ko nang umalis sa trabaho. Talaga? Ang kontrata ko sa trabaho, malapit nang mag-expire. Hindi ko na balak mag-renew. Nag-away ba kayo ni Wentingzu? Pagbabago lang sa trabaho, may nagtitipon. Normal na bagay lang yan. Sige, mas mabuti na rin siguro. Total, masyadong komplikado ang relasyon ninyo. Hindi kayo magkasintahan, pero hindi rin simpleng boss at empleyado. Kung magpapatuloy yan, ikaw ang masasaktan. Alam ko. Oo nga pala. Noong isang araw, may mga taga-pamilyang Gu na nagtanong sa akin tungkol sa'yo. Yoyoe, paano kung... Shishi, huwag mo nang ituloy. Hindi ako babalik sa pamilyang Gu. Bakit naman? Ikaw ang tunay na anak ng pamilyang Gu. At sila pang pinakamayaman sa high chain. Kung babalik ka roon, hindi mo naman kailangan magpakahirap ng ganito. Ang pagtamasa ng karangyaan ng pamilyang Gu ay may kapalit na halaga. Minsan ako ibinenta ng mga nagpalaki sa akin. Ayoko may benta muli ng sarili kong mga magulang. Kung sakali man na muli ka nilang hinanap sa akin, diretso ko na lang silang tatanggihan. Salamat sa pag-unawa sa akin. Magkapatid naman tayo. Bakit pa kailangan magsabi ng ganyan? Bumaba ka. Huwag mo akong piliting umakyat para kunin ka. Ayokong mapahiya ka sa harap ng kaibigan mo. Shishi, may kailangan lang ako asikasuhin. Uuna na ako. Ha? Operasyon sa matres? Nakunan si Yoyo Ha? Mukhang tumitigas ng loob mo Lu, Zen, Yue. Mukhang lumalakas ng loob mo Lu, Zhang, Yue. May kailangan ba kayo, Wenzong? Sumakay ka. Wenzong, kailangan kitang paalalahanan. Hindi ko na balak mag-renew ng kontrata sa Beyond Group. Wala na kayong karapatang utusan ako. Tapos na ba ang kontrata mo? Naayos mo na ba ang resignation mo? Hanggat hindi pa tapos ang kontrata, sekretarya pa rin kita. Kailangan ba talagang ganito, Wenzong? May bago ka ng gusto. Hindi ba tayo pwedeng maghiwalay ng maayos? Kini-question mo ba ako? Secretary Lu, sumakay ka.
Sa ganitong mga bagay, huwag mo na sana ako isali sa susunod. Hindi ba interesado ka kay Bayo noon pa man? Mas mabuti pang siyang hanapin mo. Hindi siya katulad mo. Maayos ang pagpapalaki sa kanya. Traditional siya. Hindi niya gusto ang pagkikipagtalik bago ang kasal. Liu Zhangyue, nilapastangan mo ba ako? Kaya, Wen Dengzu, hindi pa ako kasal. Pero may nangyayari sa atin. Ibig sabihin, masamang pagpapalaki sa akin. Malandi at hindi karapat-dapat pahalagahan. Wen Dengzu, bakit ngayon ko lang napansin na isa kang walang hiya? Pupunta at ako sa Beyond Group ay may isang buwan pa. Susundin ko ang plano mo at pupunta sa Fenching Branch para bigyan kayo ng espasyo ng bago mo. Ang babaeng ito, malakas palang sampal. Hello? Wenzong, may charity galang pamiligo na gaganapin. Inaanyahan po kayo. Pupunta po ba kayo? Sige. Pamilya mo. Liu Zhangyue. Sa panahong ito, mas mabuti nang umiwas ka muna sa Fengcheng. Narinig niyo ba? Tinawag kaninang finance director sa opisina ni Wenzong at sinagawa ng todo. Ha? Bakit daw? Ano pa nga ba? Yung bagong si Bayo, nagkamali na naman sa report. Pinapabor siya ni Wenzong, kaya naghahanap ng sasalong ng sisi. Minamalas lang ang finance director na tapat sa kanya. Ay, grabe talaga ang pag-aaruga ni Wenzong sa kanya. Ilang beses na nakita kong si Wenzong, siya mismo ang sumusundo sa kanya papunta at pauwi sa trabaho. Hindi ba niya balak mangibabaw at maging misis ng presidente? Shhh! Huwag kayong ganyan magsalita. Lahat sa kumpanya, alam relasyon ni na Miss Zhangyue at Wenzong. Ay hindi basta-basta. Narinig ko na nakita ng mga magulang. Hindi naman siguro ganun kabasta si Wenzong. Hindi ko alam. Sa oras na trabaho, bakit nagkakatipon-tipon sa pantry? Kakaalis ko lang sa business trip ngayong araw. Hindi alam ang disiplina. Miss Lu, nakabalik ka na? Bumalik na sa pwesto at maghanda. Magkakaroon ng department meeting. Bilisan natin. Tara. Miss Zhangyue, ang pwesto mo. Anong problema sa pwesto ko? Wen Dengzu, isang buwan lang ako naka-business trip. Ang pwesto ko, okupado na ni Bayo. Kung alis pa ako na ilang araw, babalik ba ako para direktang dumalo sa kasal niyo? Ate Zhangyue, ikaw ay bumalik na? Tapos ng proyekto sa Fengcheng, bumalik ako para i-report ang trabaho. Pasensya na, Ate Zhangyue. Hindi ko intensyon na okupahan ang pwesto mo. Hindi ko alam na babalik ka ngayon. Si Wenzong, aayusin ko na talis na. Bayo, hindi mo na kailangang ayusin. Ang pwestong ito, sa susunod, sa'yo na. Ate Zhangyue, galit ka ba? Pasensya na talaga. Ako... Anong nangyari? Wenzong, wala naman. Si Ate Zhangyue pumalik mula sa business trip. Kasalukuyan kong inayos ang mga gamit o kung ibigay kong pwesto sa kanya. Liu Zhangyue. Pagkabalik mo, agad nang nag-aabang sa opisina. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Wenzong, alam mo bang sinasabi mo? Huwag mong sisihin si Ate Zhangyue. Wenzong, hindi ako pinilit ni Ate Zhangyue na ibalik ang pwesto. Ako mismong nakaramdam na hindi tama at nais ko itong ilipat. Huwag mo siyang pagilitan. Sama ka sa akin sa opisina. Miss Lu, wala lang to. Matagal tayong di nagkita. Namiss mo ba ako? Wenzong, tapos na tayo. Hindi ikaw magsasabi kung tapos na ba.
Secretary Lu, aso ka ba? Sabi ko na tapos na tayo. Ngunit bumalik ako pang report ang trabaho. Tapos ng proyekto sa Fengcheng. Ang kontrata ko, tatapusin sa loob ng 3 araw. Nasa kumpanya ko upang ayusin ang transisyon ng trabaho. Pakiusap. Pirmahan mo ang aking resignation form mamaya. Secretary Lu, galit ka pa rin sa akin? Galit? Dahil inagaw ni Bayo ang pwesto mo. Sinuway mo ang utos ko. At nagpunta sa Fengcheng sa sarili mong pagpapasya. Inaasahan mo pa ba na i-reserve ko ang pwesto mo? Mas maganda kung ganun. Basta pirmahan mo lang ang resignation ko at aalis agad ako. Losang iwe! Wenzong, noong una, ikaw nang ligtas sa akin. Nayaran mo ang utang kong 3 milyon. Pero nakipagtalik din ako sa'yo ng 3 taon. Pantay na ba yun? Ganito mo ba iniisip ang relasyon natin? Kung hindi Wentingso. Ngayon, dito mismo ipapaliwanag natin ang lahat. Alam ko kung anong tipong gusto mo. Katulad ni Bayo, ang dalisay at inosenteng kuneho. Sa nakaraang 3 taon, ako lang palang panglibang mo kapag nalulungkot ka. Alam mo ito, mas mabuti kaysa sa iba. Hindi kita mahal. At hindi mo rin ako mahal. Hindi ba? Tama. Tama ang sinabi mo. Hindi kita minahal kailanman. Mukhang alam mo talaga ang posisyon mo. Alam ko ng katotohanan ito. Ngunit bakit ngayon na sinabi mo sa akin sa mismong bibig mo? Parang sumakit pa rin ang puso ko sandali. Kaya, magre-resign ako. Lahat ay masaya. Ang resignation form, ipasa mo lang. Pipirmahan ko. Salamat in advance, Wenzong. Pero hindi ngayon. Ang kontrata mo sa Bion tatapusin pa sa loob ng 3 araw. Kaya ngayon, bumalik ka na at gawin ang trabaho mo. Kaya, yung aso si Wentengzo na yan, kahit 3 araw pa lang, ayaw ka pang pakawalan at gusto pang ipagawa sa'yo ang isang malaking proyekto sa huling 3 araw mo. Ito na ba tinatawag na matinding gera? Wala na. Sapat na. Dito sa Bion, tatagal lang ako ng huling 3 araw. Parang pagkatapos ng huling tungkulin ko, wala na talagang magagawa. Aking kawawang manggagawa talaga. Di mo matatalog malakas sa mahina. Ah, tama Yoe. Nung huling umalis ka, may lumabas na papel sa bag mo. Zengyoy, pwede ka bang pumunta sa venue? May lang bagay ako hindi naiintindihan. Dadating ako kagad. Shishi, uumpisahan ko muna ang trabaho. May problema ba? Zengyoy, nandito ka na. Ganito kasi. Ang ilang borda na ito ay para sa huling exhibit. May 2 tali para isabit at sa oras ng exhibit, unti-unti ito nababagsak. Ang borda na ito ay mula sa itaas ay dandahang bumabagsak. Sinuri ko ng kaligtasan pero medyo nag-aalala pa rin ako. Gusto ko suriin mo rin para sa seguridad. Sige. Zhangyoe, sa kumpanya natin, kapag gumagawa tayo ng non-heritage projects, wala masyadong kita, di ba? Ang mga proyektong ito, hindi talaga para sa pera. Ginagawa ito para sa reputasyon. Ah, naiintindihan ko na. Para ipalaganap ang ating intangible cultural heritage upang mas maraming tao ang makakakita ng mga kayamanang iniwan ng ating mga ninuno. Oo, ngayon, bigyan natin ng mainit na palakpak ang nagpasimula ng event na ito. Ang president ng Bayon Group, President Wentengzo, umakyat sa entablado para magsalita. Tingnan mo! Paano ito nahulog? Mag-ingat kayo! Mag-ingat ka! Mag-ingat ka! Mag-ingat! Tingnan mo, ayos lang ba siya? Tumawag ka ng ambulansya. Hindi ba nasaktan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos naman kung ganun. Baka mas mabuting pumunta tayo sa ospital. Talagang ayos lang ako, Mr. Wen. Ngunit, sige sa'yo eh. Wentengzo. Kaya pala, ang 3 taong ginugol ko sa piling mo. Talagang walang kahulugan. Sengyoy, kising ka na. May sakit pa sa katawan mo? Ang pagkakasugat niya ay bunga ng kanyang sariling pagkakamali. Bakit mo siya pinapansin? Bunga ng sariling pagkakamali. Mr. Wen, pagkilinaw mo nga. Ang dahilan ng aksidenteng ito, nangyari ito dahil sa isang tali na sumabit sa borda ng natanggal. Kahit nasira ang CCTV. Pero ayon sa alaala ng mga manggagawa sa lugar, bago nangyari ang insidente, isa lang ang tao na nasa lugar na yun. At yun ay ikaw. Kaya iniisip mo na sinadya ako ang napaluwag ng tali?
Sabihin mo sa akin. Ayos ka lang ba? Bakit ka lumapit sa tali? Sabi ni Bayo, nag-aalala siya sa kaligtasan at gusto niya itong muling suriin. Hindi mo hinawakan ng tali. Hindi. Parang meron. Ano? Zhang Yue. Naalala ko lang, parang nung iyon, hinila mo ang tali. Kaya iniisip kong, Huwag kang matakot. Ipatuloy mo. Kaya iniisip ko, baka nung panahong na yun, hindi sinadya na ipalog ang tali. Mr. Wen, pasensya na. Hindi ko alam na kahit galawin ng tali, ay magkakaroon ng ganitong seryosang epekto. Kung alam ko lang, pinigilan ko sa Zhang Yue. Baka hindi na mangyari ang ganitong insidente. Bayo, ulitin mo. Anong nahawakan ko? Mr. Wen, galit ba si Zhang Yue? Natatakot ako. Tanong ko sa kanya. Hindi ka makikialam. Wen Tengzu, kung anong sinasabi niya, paniniwalaan mo lang ba? Wen Tengzu, kung anong sinasabi niya, paniniwalaan mo lang ba? Alin sa sinabi niya hindi totoo? Mr. Wen, lahat ng sinabi ko totoo. Kung hindi ka maniniwala, pwede mong tingnan ng CCTV. Hindi mo ba narinig kanina? Sabi nga sira ang CCTV! Sapat namang pagsigaw mo? Anong karapatan mo na magalit sa iba? Mr. Wen, hindi talaga ako nagsisinungaling. Naniniwala ako sa'yo. Wen Tengzu, 3 taon tayong magkasama. Akala ko dati, kahit hindi mo ako mahal, maiintindihan mo pa rin ako. Ngunit tila, wala kang pinaka-basic na tiwala sa akin. Sasabihin kong muli, hindi ko hinawakan ng tali at wala rin akong motibo para gawin iyon. Bayo, kahit sira ang CCTV, maaari pa rin na may ebidensyang maiiwan. Sigurado ka bang akong humawak ng tali? Hindi mo ba babaguhin na sinabi mo? Zhang Yue, kahit sobrang paghanga ko sa'yo at gusto kitang tulungan, ngunit ngayon na nangyari ang ganitong seryosong bagay, hindi ako sanay magsinungaling. Sigurado ka ba na nakita mo mismo na hinawakan ko ang tali? Liu Zhangyue, paulit-ulit mo na lang tinatanong. Gusto mo bang ilang beses pa? Kung makakakita ako ng ebidensya na nagsisinungaling ka, paano ka mag-a-apologize sa akin? Sasampalin kita ng 1 beses. Sasampalin kita ng 1 beses. Zhang Yue, nakakakaba ka talaga sa ganyan. Liu Zhangyue, kailan ka ba titigil? Kanina, hindi ka ba sigurado na nakita mo akong humawak ng tali? O inaamin mo lang ba na nagsisinungaling ka kanina? Hindi siya talagang makakahanap ng ebidensya. Imposible. Sinira ko ng CCTV na maaga. Ano ba bang ebidensyang makukuha niya? Sigurado sinusubukan lang niya akong lokohin. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Hindi ako pwedeng magpakatanga. Mananagot ako sa bawat salitang sinabi ko. Siyempre, handa akong tumaya sa'yo. Ngunit, hindi ko alam kung hanggang kailan ka maghahanap. Ngayong nangyari, ang ganitong seryosong aksidente at marami pang trabahong kailangang asikasuhin. Abala ang lahat. Walang masyadong oras para maghintay sa'yo. 10 minuto lang ay sapat na. Ana, pwede bang humingi ng pabor na tulungan akong hanapin ng isang tao? Magandang... Hello sa lahat. Sino ba siya? Kanina, habang inaayos ang lugar, nakita namin siyang nagre-record ng video. Baka nakuhanan niya rin ng ibang ebidensya. Pwisit, bakit hindi ko napansin kanina na may nagvi-video? Eto po, Secretary Lu. Kinuha ko lang ng mabilis. Hindi ko alam kung yung nakuhanan ko ay yung gusto mo. Hindi rin ako sigurado. Pakitignan niyo lang po. Hihintayin ko na lang po sa labas. Baka naman, wala rin siyang nakuha. Bayo, sabi mo nakita mo ako na humawak ng tali. Ano to? Sinuri ko ng kaligtasan pero medyo nag-aalala pa rin ako. Gusto kong suriin mo ulit pero siguradong walang mangyari. Sige. Ano? Hindi ko ginawa! Hindi mo inaasahan na talagang makakahanap ako ng ebidensya. Hindi mo rin inaasahan na mabilis ako makakita ng ebidensya. Paano nangyari ng sabay? May nakapag-video lang na pagkakataon kung hindi ganito. Wala talaga si Zhang Yue ngayon. Kung walang ebidensyang ito, hindi ko makakalabas ngayon ng ganito kabilis. Ganito bang iniisip mo? Zhang Yue! Kahit walang video, maaari ko pa rin tawagan ng pulis. Titingnan lang kung may fingerprint ako sa tali, makikita mo agad. Ginagamit mo ang ganitong mababaw at tanga na paraan para pasamayin ng tao. Bakit mo akalaing gagana yun? Dahil ba may sumusuporta sa'yo? Tatanggapin ko na lang at palalagpasin na parang wala lang. Mr. Wen... Tama na! Wenzong, ito ang aming taya niya. Sinusunod ko lang ang aming pusta. May problema ba?
May nagawa ba akong mali? Inakusahan niya ako o sinubukang ipahamak ako. Baka sinadya niyang hilahin ang tali para akong sisihin. Kung walang ebidensya ngayon, tatagalang ang kanyang salita at sa pagkampi mo sa kanya. Kahit tumalon ako sa ilog, sasabihin pa rin ng iba na ito ay takot sa parusa o suicide. Bakit ko pa kailangan magdusa ng ganito? Kung ako ay napahamak, hindi ko ba maaaring ipaglaban ang aking karapatan? Isang sampal lang naman. Napakasama ko na. Inaamin ko, nagsisinungaling ako. Dapat ko tanggapin ang sampal na ito. Ngunit, hindi ko naman hinalo ang tali at sa video, walang kuha ng kamay ko sa tali. Wala ebidensya ng ganon. Sinasabi mo na akong humila ng tali para akusahan ka? Hindi mo rin ba ginagamit ang pagkakataon para akusahan ako? Ano pa bang mas mataas sa akin? Nainggit lang ako dahil may ikaw sa tabi ni Wenzong. Kaya sa sandaling iyon, nagsinungaling ako. Wenzong, pasensya na. Aking pagkakamali ito. Hindi ako dapat naging tanga. Hindi ko dapat iniisip na kung may bahid lang si Zhang Yue. At hindi perpekto. Siguro, hindi mo siya magiging ganun ka-interesado at mapapansin mo rin ako. Alam kong kasuklam-suklam ang iniisip ko. Si Zhang Yue nga ang nauna sa tabi mo. Ako ang pangalawa. Hindi ka pangalawa. Dito nagtatapos ang usapang ito. Tumigil na kayong dalawa. Kaya pala, tama nga ang kasabihan. Ang hindi minamahal ang siyang tunay na pangalawa. Wenzong, 3 araw na lang natitira sa kontrata ko kay Bayon. At nasugatan ako. Ito ay saklaw ng work injury. Hindi na ako makakabalik sa trabaho. Pahihiramin ko ang ospital ng medical certificate. Ibibigay ko ito sa HR para mag-leave at para humingi ng bayad sa work injury. Huwag mong kalimutan ang pinangako mo sa akin. Pirmahan mo agad ang lahat ng dokumento. Lu Zhang Yue. Babalik ka na naman sa gulo. Gulo? Wenzong, overthinking ka. Nagsugatan ako. Huwag ako istorbahin. Pakiusap, agad kayong umalis sa aking kwarto. Lu Zhang Yue. Umalis na kayo! Shang Shisu, bakit ka nandito? Yue, narinig ko na sugatan ka. Lumating ako para kumustahin ka. Hindi mo kailangan pumunta. Umalis ka na. Yue, hindi mo kailangan maging maingat sa akin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Lumating lang ako para tingnan ka. Narinig din ng mga magulang mo na nasugatan ka. Hindi mo kailangan gumawa ng effort para sa akin. Hindi na ako babalik sa pamilya. Yue, ikaw ang tunay na anak ng pamilya ko. Noon, nagkahiwalay lang tayo nang hindi sinasadya. Nababahala ang mga magulang mo sa'yo. Pati sa panaginip, gusto ka nilang makita. Talagang mahal ka nila. Huwag mong isipin na hindi ko alam na gusto nilang isama ako pabalik. Para lang ako ipakasal sa'yo. Para may pasa sa'yo ang pamilya ko na legal ng paraan. Kahit ikaw ay kanilang ampon, sila ang maingat na nag-aalaga sa'yo. At ako naman ay ang biglang lumitaw na tunay na anak. Sa kanilang mata, talagang hindi ka kasing husay nila. Yue, nagkakamali ka. Nakalimutan mo ba na dati nilang ginawa sa akin? Ma! Sa isang babae, mababa ang pinagmulan. Nangahas pang akitin ng anak ko. Hindi ko ginawa. Si Shang tong estudyante ang tumahimik ka. Alam ko nang mabuting iniisip ng isang babaeng tulad mo. Wala nang lihim sa akin. Hindi ba itinuro sa'yo ng magulang mo? Ang tamang asal at dangal. Agad siyang tanggalin sa trabaho. Kung hindi, ang pamilya ko ay babawiin ang lahat ng pamumuhunan sa paralan at tigilan ang aming mga donasyon dito. Ma! Nung hindi pa alam ang aking tunay na pagkakakilanlan, sinasabing inaakit kita. Tinanggal ako sa trabaho. Ngayon naman ay pinipilit ako pakasalan ka. Hindi ba nakakatawa yun? Pinakamainam manatili sa pamilya ko kaysa manatili sa tabi ni Wen Tingzu. Narinig ko na may bago na siyang kasama. Yue, ang puso at dangal mo ay paulit-ulit niya sinisira. Hindi mo ba gusto yun? Ang pamilya ko ang laging magiging sandigan mo. Kapag handa ka na, maaari kang bumalik anumang oras. Magpahinga ka na, hindi na kita istorbohin. Ngunit anong magagawa ko kung hindi pa rin ako kontento? Di bale, wala na magawa. Lu Zhang Yue, babalik ka rin naman pala. Wenzong, dumating ako para kunin para sa aking tunay na pag-alis sa trabaho. Nakabara ito sa'yo at hindi pa napepirmahan. Pakiusap, pirmahan mo agad. Talaga bang handa ka na? Huwag mong isipin na dahil punong sekretarya ka sa Biyon ng ilang taon ay mahusay ka na.
Noon ay ako ang nagbigay sa'yo ng pagkakataon. Ngayon na aalis ka sa Beyond, wala ka ng iba pa. Salamat sa payo mo, Wenzong. Ngunit hindi mo na kailangan mag-alala pa. Liu Zhangyue, Wenzong, bagaman abala ka sa trabaho, mahalaga rin ang aking oras. Pakiusap, agad pirmahan mong patunay ng aking pag-alis. talaga bang aalis ka? Hindi ba ikaw nag-utos na patalunin si Bayo? Sige, tunay kang kahanga-hanga. Paglabas mo ng pintuan na ito, huwag kang magsisisi. Wenzong, huwag kang mag-alala. Kahit saan man ako mapunta, kahit man lang kumalakal ako, hindi ako lalapit sa pintuan ng Beyond. Yue, panahon na para sa alimango ay isang kaibigan na nagpadala sa akin ng isang malaking kahon. Pinagluto ko lahat sa kusina. Ikaw at si Tengzu ay kakain dito. Tita. Ayos, ganyan ang plano. Ako mismo magluluto ng ilan na paborito mong ulam. Ako, tita. Yue, kumain ka ng marami. Matagal na rin mula na hindi kita nakita. Parang mas payat ka na. Mukha mo rin na hindi maganda. Hindi ka ba okay sa katawan? Okay naman. Siguro dahil sa lipstick na ginamit ko ngayon, hindi nagpapaganda ng mukha. Pag-uwi ko itatapon ko na. Kahit nagtatrabaho, kailangan mo pa rin alagaan ang katawan mo. Tengzu, nagpamanicure si Yue. Hindi makabasag ng alimango. Bakit hindi mo tinulungan sa akin? Parang kapareho ng ugali ng tatay mo. Hindi maalaga kahit kaunti. Kulang ka naman sa pansin. Sino ang nagsabi? Tinulungan na kita. Ang sarap naman. 2 taong nagmamahalan. Magkasama hanggang pagtanda. Ang saya naman. Pero ganitong kaligayahan, tila ng kalaan na hindi na makakamtan. Tengzu, ikaw at si Yue, 3 taon na kayo magkasintahan. Dapat nang pag-usapan ang kasal niyo. Dapat na ischedulean ito. At sino nagsabi na kami ay magkasintahan na? Sino bang nagsabi na magkasintahan kami? Ano bang ibig mo sabihin? Hindi kayo magkasintahan? Ano ba kayo? Huwag niyong pakialaman ng aking mga desisyon. Busog na ako. Alis na muna ako. Ikaw maliit na pilyo. Ipaliwanag mo sa akin. Gusto mo bang pahirapan ako? Ang batang ito, labis namin pinakain at hinayaan sa bisyo. Kaya ang sama ng ugali niyan. Wala nga naman yun. Tama rin naman si Wenzong na sa sinabi niya. Hindi talaga kami magkasintahan. Yue, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Chairman, Mrs. Wan, sa totoo lang, ngayon ay opisyal na akong nagbitiw sa Beyond. Piniyagan nila akong kumain kasama kayo upang personal na mapaalam sa inyo. Sa mga nakaraang taon, salamat sa inyong pag-aalaga sa akin. Sa hinaharap, saan man ako mapunta, mag-ingat po kayo. Paano nangyari to? Si Tengzu, wala siyang sinabi. Oo nga. Chairman, sige po. Alis na ko muna. Liu Zhangyue. Liu Zhangyue. Anong ibig sabihin nito, Wenzong? Ibinabasura ko ang resignation mo. Magpapatuloy ka bilang aking chief secretary. Ipagpapalagay ko na parang walang nangyari. Wenzong, tama na. Medyo kampante ka na yata. Bakit mo iniisip na pagkatapos ng lahat ng ito, maaari pa rin ako magkatrabaho ka na parang walang nangyari? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ibigay mo na lang kay Bayo yung pagkakataon. Hindi ba kayo ni Bayo magkasintahan? At ngayon ay lumapit sa akin, hindi mo ba iniisip na hindi ka tapat? Gamit lang yun. Hindi maaaring pag-usapan ang pagiging hindi tapat. Wan Tengzu, nakakatiri ka talaga. Grabe, talaga namang nag-resign ka? Hindi ba gusto mo na umalis na ako kay Wen Tengzu? Bakit na nag-resign ako ay feeling mo pa akong padalos-dalos? Talaga namang gusto ko na umalis ka sa kanya. Tama naman yun. Ngunit ngayon ay talagang umalis ka na at siya pa wala man lang maayos na pagtatangkang pigilan ka. Nakakainis pa para sa'yo. Okay lang. Saka na lang sa'yo naharap. Bridge is bridge. Road is road. Ngayon,
Maghanap ka ba ng bagong trabaho? Sa totoo lang, nung nasa fencing pa ako, may ilang kumpanya na kontak ako sa pamamagitan ng headhunter. Ngayon lang ako mag-i-inquire ng konti. Oo, agad na walang duda na pasok ka sa bagong kumpanya para mag-aat si Wentingzo na gago. Wentingzo, ngayon, talaga nang iiwan na kita ng tuluyan. Ano? Si Secretary Lu nag-resign na? Talaga ba? Pinayagan mo talaga siyang umalis, Wenzong? Hindi ka yata updated sa balita. Pinapunta ko ng HR ko para kontakin si Secretary Lu. Sabi, maayos para ang pag-uusap nila. Ayos ka, Payo. Palihim na humikayat ng tao, ha? Hindi pwede. Kailangan ko rin ng HR ko na kontakin siya. Ang isang employee tulad ni Secretary Lu na may kakahiyahan at maganda pa, kung hindi ko pa siya nakita na nasa kay Wenzong dati, matagal ko na siyang kinontak din. Hindi na ba? Hindi na. Nakakalungkot, hindi ba? Kasama mo siya ng 3 taon, maraming tao sa labas na interesado din sa kanya. Ngayon, pinapalaya mo siya. Hindi ka ba natatakot na sumama siya sa iba? Hindi niya yan gagawin. Sobrang tiwala mo naman sa kanya. Kung gusto mo, pwede mo naman subukan. Ayoko na maglaro. Wenzong! Ang ibig mong sabihin ay nag-resign na si Yue sa Beyond at naghahanap na siya ng trabaho? Ipaalam sa lahat ng headhunter, hindi pwedeng ayusin sa kanila ang trabaho ni Yue. Kung nag-resign na siya, dapat ay sa aking tabi na lang siya. Lolo, dumating na ako para makita ka. Lolo, talaga bang nagkamali ako? Ngunit sobra akong pagod. Pero siya ay anak ng pamilya ko. At siya ay anak ng pumatay sa kaaway mo. Lolo. Sobrang pagod ko na talaga. Pasensya na po, Miss Lu. Katatanggap ko lang din ng balita mula sa kliyente. Ang posisyong ito ay napuna na. Ganito kabilis? Hindi ba't maayos ang usapan natin dati? Kung hindi mo sinasabi, maraming kumpanya na ang nag-request sa akin na kontakin ka. Ang alok nila ay mas maganda sa bawat isa. Pero sa loob ng isang araw, ang mga kumpanya ito ay sabay-sabay na binawi ang request. Hindi normal ang sitwasyong ito. Tingnan mo, kamakailan ba ay nagkapasakit ka pa ng loob ng iba? Naiintindihan ko na. Salamat sa pagsabi mo sa akin ito. Pasensya ni Miss Lu. Iniisip namin na hindi ito akma. Lubos kami humingi ng paumanhin. Hindi nakukunin posesyong ito. Hello? Ako si Luzang Yue. Mali ang pagtawag mo. Hindi kami nag-hire. Wentingzo, lalaki ka ba? Halika, Wenzong. Hi, Secretary Lu. Wenzong, pwede ba tayong lumabas sandali? May gusto akong itanong sa'yo. Bakit hindi natin ito pwedeng sabihin dito? Mas gusto kong tayo lang dalawang mag-usap. Ate Sangyoy, kahit nung nakaraan, sobrang hinahangaan kita. Itinuring kita bilang huwaran. Pero ngayon, na nag-resign ka na at patuloy kang nakikialam, hindi ba masama yun? Hindi ako naghahanap ng gulo sa'yo. Mas mabuti rin huwag kang magdulot ng problema sa sarili mo. Wenzong, kailangan ko lang ng 5 minuto. Wenzong, biglang hindi naging maganda ang pakiramdam ko. Pwede bang ihatid niyo ako pa uwi para magpahinga? Pwede bang ihatid niyo ako pa uwi para magpahinga? Ako na maghahatid sa'yo pa uwi. Salamat, Wenzong. Sandali. Ate Sangyue, alam ko na dahil sa nangyari nung nakaraan, may sama ka ng loob sa akin. Kahit na nag-resign ka na, hindi ka pa't kontento. Pero, ngayon talagang hindi magandang pakiramdam ko. Pwede ba ako magpahinga muna sa bahay?
Pati na ako yung nakikiusap. Hindi mo na kailangan makiusap sa kanya. Nung ikaw ang matatak na nagpasya na ilisanin ang Beyond, ngayon gusto mo namang bumalik. Hindi ganoon kadali. Tayo na. Wenzong, sobrang tiwala ka yata. Kailan ko sinabi na babalik ako sa Beyond? Dahil ayaw mo magsalita ng pribado, sasabihin ko na lang dito. Sa harap ng lahat, ako, si Luzang Yue. At sa panahon nagtatrabaho ako sa Beyond, masipag at maingat ako sa trabaho. Kahit nag-resign man ako, susundin ko pa rin ang proseso. Tapos ang huling shift ko at sasabihin ng maayos na pamamaalam. Hindi naman sobra, diba? Pero sa likod mo, gumagawa ka ng panlilinlang upang hadlangan akong makahanap ng bagong trabaho. Hindi mo ba naiisip na kakatawa yun? Anong ibig mong sabihin? Wenzong, huwag mo akong lokohin. Sa mundong ito, bukod sa'yo, sino pa bang may ganitong kakayahan at oras na makialam sa paghahanap ko ng trabaho? Kaya, hindi ka makahanap ng trabaho at iniisip mo na ako ang pumipigil? Kung hindi, sino pa? Hindi makatuwiran.